Jay? Ikaw ba talaga yan, Jay? Kimiko? Ikaw nga! Sa sobrang tuwa ko, bigla ako siya nayakap. At doon na din ako naiyak kasi kaharap ko na siya ngayon. Yung taong hinahanap ko. Nandito ka lang pala, Kimiko. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Ang tagal kong inantay to, Kimiko. Teka, anong ginagawa mo dito? Jay, sana mapatawad mo kung saan nagawa ko. Miss na kita, Jay. Kung alam mo lang, Kimiko, kung gaano kita ka-miss. Halos hindi ako makatulog na maayos. I'm sorry. Pero teka, kailan ka pa nagising? After 2 weeks, nagising ako. Grabe. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya, Jay. Sabi ko na eh. Nandito ka lang. Ano ba yan? Magtrabaho ka nga. Huwag ka puro landi dyan. Sorry po. Doon ko lang napansin na naka-apron siya at same din yung mga kasamahan niyang waiter dito. Siguro nagtataka ka kung bakit ganito suot ko. Pero kailangan ko munang magtrabaho. Ha? Magtrabaho? Teka, bakit ka palang tatrabaho dito? Mahabang kwento, Jay. Bigyan mo lang muna ako ng oras para tapusin work ko. After ko, mag-usap tayo. Gusto ko sana siyang pilitin na makipag-usap muna pero syempre kailangan niya din muna unahin yung trabaho niya. Siguro mga 1 oras ako nag-antay kay Kimiko. At habang nag-aasikaso siya ng customer, pinanood ko lang siya nun. Kahit ganun yung suot niya, sobrang ganda pa din niya. Bawat galaw niya, titignan ko. Mukha man akong ewan pero matagal kong inantay tong pagkakataon na to. Pagtapos ni Kimiko, lumabas kami nun at naghanap ng pwesto kung saan kami makapag-usap na maayos. Jay, Nagulat ako kasi bigla niya ako niyakap tapos bigla siyang umiyak. sorry, Jay. Kung alam mo lang kung gaano ako nagsisi sa ginawa ko. Sana mapatawad mo ako. Una pa lang naman, Kimiko, napatawad na kita. Hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Alam mo naman na kasalanan ko din. Hindi. Sa lahat ng nagawa ko, alam kong kulang ang sorry. Sorry kung inuna ko yung pride ko. Ayos lang naman sa akin, Kimiko. Gusto ko lang linawin yung about sa inyong dalawa ni John. Ang sabi mo kasi, boyfriend mo siya, 'di ba? Totoo ba? Yung totoo kasi, hindi. Friend ko yun. And he's gay. Ha? Pero paano? Nag-holding hands pa nga kayo eh. Kasama din sa plano yun. Pero after din nun, nandiri siya sa akin kasi hinahawakan ko yung kamay niya. So, hindi totoo na kayo talaga? Hindi, Jay. Hindi totoo na pinagpalit agad kita. At hindi rin totoo na hindi kita minahal una pa lang. Jay, mahal na mahal kita. At alam kong kasalanan ko lahat ng to. Kaya please, hayaan mo kong itama lahat. Kahit sa huling pagkakataon, pagbigyan mo ulit ako. Sa sobrang mahal ko, pumayag ako. Ayoko din kasi magsisi sa huli na hindi siya pagbigyan eh. Pero totoo ba? Binibisita mo ako sa ospital nung panahong nakomatos ako? Oo. Bihira akong pumasok ng school kasi gusto kong bantayan ka. Hindi ako makapag-focus sa studies eh. Kinukonsensya ako ng mga ginawa ko. Kaya kahit sana sa ganong paraan na bantayan ka, magawa ko. Thank you, Kimiko. Hindi ka umalis sa tabi ko nung panahong natutulog ako. Ako nga dapat mag-thank you sa'yo kasi sa lahat ng ginawa ko, nagawa mo pa akong patawarin. At least natuto ako na hindi dapat inuuna ang pride. And I'm sorry kung dahil sa akin na ospital ka. Hindi mo naman kasalanan. Hindi naman mangyayari yun kung hindi ako lumabas ng school. Pero, totoo ba yun, Kimiko? Totoo ang alin.
Kaya ka ba pinalayas dahil sa akin? Oo, Bakit naman? kasi ikaw ang pinili ko. Pero kapalit nun itatakwil nila ako. Ha? Pinapili kasi nila ako. Ikaw ba o yung ari-arian nila? Saan kasi nila ipapamana balang araw yung kayamanan nila? Pero bakit ako pinili mo? Wala naman ako ganong kayamanan. Ikaw na mismo ang kayamanan ko. Pinili kita kasi dun ako sasaya. Pinili kita kasi mahal na mahal kita. Uy, namumula ka. Teka lang ah. Pinapakilig mo naman ako eh. Totoo ba na ako pinili mo? Malamang, kaya nga ako pinalayas eh. Pero may tanong pa ako. Bakit ka nagtatrabaho dito? Mayaman kayo, di ba? Sabi ko nga sa'yo, pinalayas na ako. Wala na silang obligasyon sa akin. Pero ang pinaka main reason ko kaya ako nagtatrabaho dito, para mabayaran yung bill mo sa ospital. Teka, ano? Kaya ako nagtatrabaho dito para sa gamot mo din, Jay. Tinutulungan ko sila tita para sa pambayad nila sa'yo sa ospital. Ano? Kimiko, di mo naman need gawin yun. Dahil ganun kita kamahal. Hahayaan ko na lang ba yung taong mahal ko na ako yung dahilan kung bakit siya nasa ospital? Siyempre hindi, di ba? Kulang pa nga yan dahil sa nagawa ko sa'yo eh. Dito ko napatunayan na mahal talaga ako ni Kimiko. Pinili ba naman ako kaysa sa kayamanan ng magulang niya? Ano bang mabibigay ko kay Kimiko? Simpleng tao lang naman ako. Hindi mayaman katulad niya. Mas lalong hindi kagwapuhan tulad din ng iba dyan. Doon pa lang, panalo na ako eh. Nagawa niya akong tanggapin kahit ganito itsura ko. Kung magtatabi nga kami, hindi maiisipin na magjowa kaming dalawa eh. Pero teka, buti nahanap mo ko. Oo. Hindi ko din nakalain na magkikita tayo dito eh. Ang layo nitong lugar sa atin ah. So hinahanap mo talaga ako? Oo naman. Gusto ko kasing pakinggan side mo. Feel ko kasi may kailangan pa ako dapat malaman. Akala ko nga, pa nakita tayo, may iba ka na eh. Siya nga, ikaw dahilan kung bakit ako nagtatrabaho dito. Wala naman akong kinilalang lalaki ng panahong wala ka, no? Inaantay kitang magising. Akala ko talaga hindi ka nagigising eh. Tapos kanina akala ko panaginip na naman kasi bigla kitang nakita. Panaginip na naman? Oo. Every time na matutulog ako, ikaw lagi laman ang panaginip ko. Lalo na pagpagod ako galing work. Akala ko nga kukunin mo na ako nun eh. Baliw. Pero, thank you sa lahat ng ginawa mong sakripisyo kay Miko. Appreciate ko lahat yun. Thank you, Jay. Pero, teka lang. Mag-isa ka lang bang pumunta dito? Actually, hindi. Kasama ko si Ana pumunta dito. Si Yana? Yung classmate natin? Bakit siya yung kasama mo? Bakit? May problema ba? Siya nga yung dahilan kung bakit nalaman nila ma'am na boyfriend kita eh.